Okay, buksan natin ating Bible sa Psalm 16, saka Psalm 16:11 and Proverbs 15:15. Pasensya na, umawit kayo ng maraming awitin. Amen? Pero tag dito, we have a good, tag dito yung nangyari kanina during the lunchtime kasi nakapag-share kami ng gospel doon sa home for the aged. Okay? Through the friends nila si Sir Evelyn sa Sister Maylin. At I think hindi lang 50 pieces, hindi lang 50 yung nasa loob, ano? More than 50 yun eh. Baka umabot ng 100 kasi ang haba nung ano. At we are thankful na nakapag-share ng gospel. Okay? At makilala ko personally din si Josie Maglasang. Manlapas. Okay, at pag-pray natin yung tao na yun, no? Very, tawag dito, masyado matulungin na tao. At tawag dito, pwedeng magamit ng Panginoon din yung opportunity na habang tumutulong siya doon, makapag-preach din tayo doon sa mga home for the aged. Okay, Psalm 16 verse 11, pwede tayong tumayo. Psalm 16 verse 11, saka Proverbs chapter 15 verse 15. Intentionally, gusto ko lang sanang maikli yung message, amen? Medyo pagod na rin yung medyo masakit na yung mga kalamnan ko sa ano. Ang message ko sana ngayon is ang acronym short. Para may kili lang sana. Pero hindi eh. Long, nakalagay, hindi. Psalm 16 verse 11, pero sabi yan, Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there is pleasure forevermore. Proverbs chapter 15 verse 15. Proverbs chapter 15 verse 15, sabi rin diyan, All the days of the afflicted are evil, but he that is of a merry heart hath a continual peace. So since natin ngayon, yung ating, after the service, ang ating Christmas fellowship, so ang acronym ko is SMILE. Okay, giving a smile in a season like this. Kaya lang 5 smile, ay 4 na smile ito, amen? Kaya smile kayo ng 4. Okay? 4 na smile. So giving a smile. Kanina, nakakatuwa lang yung hindi naman smile yan hug yan, hug. Pero kanina nakakatuwa yung mga tawag dito, yung mga nandun sa home of the aged kasi pag nakita mo silang smile, talagang smile, amen? Kahit walang ngipin, naka-smile. Alam mo yun, pag nag-smile talaga yung, no? Pero makita mo yung smile nila, and pag-pray natin sila kasi some of them nakangiti. Pero nang binanggit ko yung word na, yung malaking katanungan, na sometimes tinatanong, sometimes they ask it by silence, yung word na, yung question na, meron pa bang nagkikare para sa akin? Okay? May nagkikare pa ba sa atin? At nung nagsisimula akong sabihin yon, makikita ko yung iba't ibang itsura ng mga at makikita mo yun, especially yung sinabi kong sometimes nagpipail ang tao. Pero ang Panginoon, hindi siya nagpipail. Amen? Maring hindi ka maalala ng mga kamag-anak mo, hindi ka bisitahin, hindi ka mabdalaw ng anak mo o ng apo mo. And most of them, hindi na dinadalaw. Pero at least makapagbigay ka ng smile sa kanila. Amen? And I pray this season, so giving a smile in a season like this. So 4 na puntos ito, mag-pray muna tayo. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Papasalamat kami sa inyong biyaya at awa. Lord God, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kakayanan at patuloy na maging pagpapala po by giving a smile, Panginoon, in this season. Alam po namin, Panginoon, na marami pong may mga kabigatan. Marami, Panginoon, ng mga tao na they desire na makasama ang kanilang mga loved ones but hindi po nila makakasama.
And gano'n din po, Panginoon, sa mga trials na dumadaan, Panginoon. At lalong-lalo na po yung may-ari, Panginoon, ng lupa sa sa likod ng property, na even during this season, sila po ay nasunugan. So I pray, Panginoon, na patuloy kayo rin po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng joy na meron po mula sa inyong salita. At dalayan ko rin po, Panginoon, na makita namin as a Christian, ano po yung mga magpapasaya sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi po ang mundo ang magpasaya sa amin. Bagkos kayo po, Panginoon, na magbigay ng smile sa buhay namin, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng mensahe, kayo po, Panginoon, ng patuloy na mag-glorify at maitaas mong muli sa aming kalagitnaan ni Diyos. I pray. Amen. Pwede tayo maupo? So ginagawa ko yung message ko na lang kanina dahil for the sake of time sa sasakyan. So 4 na smile ito. First, so ready na? Maikli lang ito. Okay? Sana pag nagsasabi ako maikli talaga, no? Sincerely making intentional, loving encouragement. Okay? So smile number 1. Okay, ready na ba kayo? Pasensya na, hindi ko talaga siguro nyo na lang, verse lang, puro yung verses tapos points lang. So number 1 is sincerely making intentional, loving encouragement. Okay, so smile. Sige lang, okay na. Okay, so ibig sabihin, parang dapat nagkaroon tayo ng sincere, intentional, loving encouragement na gagawin natin. Okay? Sometimes ito yung isang problem natin sometimes is nakakalimutan natin intentionally. Marami tayong mga bagay na ginagawa intentionally. Intentionally, pumupunta tayo ng mall. Intentionally, sasabihin natin, wow, maganda tong, yan, smile na, hindi na hug, no? Intentionally, may mga iba na sasabihin, bakasyon ngayon, movie marathon. Okay? May mga bagay tayo na gagawin intentionally to this season. Sana magkaroon tayo ng sincere, intentional, loving encouragement. Okay? Sa gagawin natin this no? Under that, umano tayo na give some encouraging words, no? Words of encouragement. Give some words of encouragement. Okay, kailangan natin na makarinig ng mga encouraging words. Happiness, sabi nga sa Proverbs chapter 12, yan nyo na lang ako, Brad, sa mga verses, tapos points lang para hindi kayo mahirapan. Proverbs chapter 12, verse 25, happiness in the heart of man, make it its stoop. Bumibigat, no? Kapag may mga happiness sa buhay natin, pabigat ng pabigat, amen? But a good word, make it glad. A good word. Ibig sabihin, a word of encouragement. Something na maririnig mo na magbibigay sa'yo ng encouragement. Alam nyo, maaaring obsolete na ngayon ng letter saka card. Sino sa inyo nakakatanggap pa ng card? Saka letter. Hindi na uso ngayon yung letter saka card. Madalas cellphone, no? Yung message ba na pagka binabasa mo, maya-maya matatabunan na. Pero ibang-iba pa rin, sino sa inyo naka-experience ng letter? Yung may letter kayo na experience. Letter saka yung card. Ibang-iba pa rin, ano? Pag may letter ka saka pag may card ka, ang tagal mong itatago yun, tapos every time na babasahin mo, kikiligin ka pa rin, ano? Okay? Every time na pag binasa mo yun, palagang, alam mo yun, parang something na, kuminsan nakaano yan sa, tapos kapag naghalungkat kayo, kapag naglinis kayo, naalala mo tong letter na to, naalala mo tong card na to. Ibang-iba pa rin yung nababasa mo yung mga words na naririnig mo. And honestly speaking, times will pass. Every time na makikita mo, sinabi ko yung mga words na yun. Nabanggit ko yung mga words na yun. Mga things na para bang, pagugulat ka na lang and ipapaalala sa iyo yung mga things na yan na napakaganda kapag meron tayong mga nababanggit na words. And by the way, every time we say something, may mga words tayo na hindi makakalimutan. And sometimes we need to be intentional na sabihin yung mga words para hindi makalimutan. Even sa pagre-rebuke, may mga words na kailangan sabihin na para lang magbigay lang ng na kailangan marinig, kailangan talaga na para hindi yan makalimutan. Because napakahalaga ng mga good words.
And by the way, ang pagre-rebuke, good word siya. Kasi sabi sa Bible, ang Bible is good for doctrine, reproof, rebuke, and correction. Pati instruction. Kaya makikita natin dito na maganda na meron tayong nasasabi ng mga words. And sometimes kailangan nating sabihin ito intentionally. We also need to minister good words and holy words as a Christian. As a Christian, isang bagay na dapat nating whatever communication, either internet, personal, public, or church, dapat kapag Christian ka, holy words. Amen? Baka hindi mo namamalayan kapag hindi mo na alam kung nasaan ka. Nasa church ba ako? Nasa school? Nasa barkada ba ako? Nasa kapwa ako ba mananampalataya? Sana walang doble cara. Dapat yung words natin ay pare-parehas na pure words. Dahil ang sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Amen? Let no corrupt communication. May mga salitang kanto na hindi dapat sinasabi ng isang Kristiyano. Amen? May mga by the way, walang holy na mura. Amen? Baka may sabihin tayo, may holy lying. Grabe no, ang dami na ng holy. Holy lying, holy mura, holy nakaw. Okay? Holy project, di ba? Para bang gagawin mo na lahat may holiness na lang, pero nilalagay mo na lang yung holiness, pero hindi nakaka-encourage sa mga corrupt communication. But rather use good and edifying words to minister grace unto the hearers. Every good words, every words from the Word of God. Ang gandang nagmi-minister niyan. Sinasabi ko ito madalas sa inyo, hindi ako tumatayo sa pulpito just to preach something from my word. Mas gusto ko nakikita niyo yung holy word of God. Mas gusto ko mas maraming mga verses na tinitingnan natin every time I preach kasi ibang-ibang magagawa ng holy word. At ganun din every time na tayo, sanayin natin. Kapag Kristiyano ka, sana hindi lang yung Bible mo ang King James, sana pati bibig natin King James. Amen? Sana pati message natin King James. Sana yung holiness talagang mula sa bibig, mula sa utak mo yan, lahat ng gadget mo, pare-parehas yan. Hindi yung pagdating dito sa church, mukha kang banal. Pagdating sa communication mo sa ibang bagay, nawawala yung holiness. Alam nyo, ibang-iba yung kapag may nakarinig sa yung tao, yung mga bibig, yung mga lumalabas sa bibig mo, sasabihin nila, alam mo may kakaiba sa'yo, Kristiyano ka, no? Kasi hindi pa kita narinig magmura. Kasi hindi pa kita hindi ko pa nabasa sa message mo na nagmura. Amen? Okay? Kasi every time natutugtog yung iyong ringtone, yung phone mo talagang naririnig ko dyan mga Christian song. Grabe, no? Pero pagka nasa church, Christian song. Pag nasa school, nasa office, kung ano-anong song. Amen? Amen? Sana natin, ministering ito eh. Yung words is very important. Amen? Another thing to encourage, to have a intentional loving encouragement, pray one another. Ang sabi sa James chapter 5 verse 16, confess your faults one to another and pray one for another. Sometimes, hindi mo alam bakit sumagi sa isipan mo ang pangalan ng isang tao. Sumagi sa isipan mo yung itsura ng isang tao. You need to pray for them. Pray for them. Ang sabi sa Colossians chapter 1 verse 9, sabi ni Apostle Paul, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. He prayed unceasingly. Alam nyo,
Sometimes hindi natin alam ang dinadaanan ng bawat isa, but we need to pray for one another. Okay? Pray for your leader. Pray for your parents. Kailangan, isang bagay na natin, kailangan talaga rin nating bantayan sa prayer ang mga anak natin. Amen? How to encourage somebody intentionally giving helping hands. Galatians chapter 6 verse 2. Bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Pag may nakikita ka na hihirapan, alam niyo isang bagay, may mga tao hindi naman Kristiyano. Doon sa Home for Aged, hindi naman Kristiyano yung mga tao na nakikita namin doon. Hindi naman sila, and I thank God may opportunity at least makarinig sila ng Ebanghelyo. At least si Ma'am Josie na witness ni Sister Evelyn. Pero alam niyo, may mga ibang tao, hindi naman Kristiyano, hindi pa tumanggap sa Panginoon, and yet grabing magkaroon ng burden for other people. How much more ang isang Kristiyano? Kung Kristiyano tayo, dapat hindi lang tayo yung tumatanggap. It is more blessed to give than to receive. At hindi lang tayo puro salita, kundi may gagawin din tayo. 1 John 3:18, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Sa ating mga ginagawa. Amen? Okay? At intentionally be a blessing to others. Intentionally be a blessing to others. Isang gagawin natin, kailan ba yung susunod na Sunday? 28. Okay, Thanksgiving, amen? Sa Thanksgiving natin, okay lang ba na, Di ba, alam ko maglilinis kayo ng bahay ngayon, amen? Amen? Itong weekdays na to, dahil bakasyon. Tapos, of course, may mga bisita kayo. Pag may mga bagay kayo na maayos pa, wag yung sira. Yung maayos pa. Gamit, damit. Ano pa ba yung mga maayos na hindi Yung naaligabo na lang na hindi nyo nagagamit na nandiyan lang nakatambak. Sapatos, damit, bag. Baka may bahay kayong hindi nagagamit. Okay, cellphone. Baka may pera sila hindi nagagamit. Wallet. Okay? Alam niyo, anything. Why not dalhin natin dito tapos gawa lang tayo dyan ng parang anong tawag doon? Bazaar. Ayan, meron ng collection na ginagawa ngayon. Pero kung gusto nyo gawin yan, why not? Do something. Okay? Okay? Pero yung talagang sira na, itapon nyo na. Huwag nyo na ilalagay dito sa Pero let us do something. No? Baka meron kayong mga gamit dyan na hindi nyo nagagamit na bago pa, hindi talaga dahil hindi nyo talaga totally nagamit. Why not? Be a blessing. Amen? Be a blessing. Number 2, smile. Okay, sharing most important lessons for evangelism. Okay, sharing most important lesson for evangelism. Ibig sabihin, mag-share ka ng gospel. Amen? Alam nyo, nakakapagbigay ng smile, hindi lang yung ginagawa natin to encourage others. Nagbibigay tayo ng smile when we share the gospel to other people. Matthew chapter 4, let me remind you kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Let me remind you kung sino tayo sa mundo. Matthew chapter 5 verse 14 to 16, ano tayo sa mundo? Ye are the light of the world. Ye are the light of the world. Liwanag tayo ng mundo. A city that is set on a hill cannot be hid. Hindi tayo nandito sa church. By the way, ang church is not a club. Ang church hindi ito, anong tawag dito? Hindi ito yung parang lang? Organization na lang o kaya parang, yun nga, club. Parang, nandito ka lang para may brotherhood, ganon? Hindi. Ang church, nandito tayo to worship. At the same time, as a church, we need to observe yung holiness ng Panginoon.
Tinanggal tayo sa kasalanan, we need to live a life ng holiness because one thing, we are the light of this world. Light tayo, hindi tayo kadiliman. Kaya tayo dapat ang mag-impluwensya. Nakakita na kayo ng liwanag na na-impluwensya ng dilim? Hindi ko nakikita ang liwanag na na-impluwensya ng dilim. Ang nakikita ko yung liwanag palagi ang nagtatanggal ng kadiliman. Amen? A city that is set on a hill cannot be hid. At ang sabi niya, neither that do men light a candle. Sino sa inyo magsisindi ng kandila at lalagyan nyo ng takip? Wala magsisindi ng kandila na lalagyan ng takip. But you will light a candle and put it on the candlestick, that it giveth light to all that are in the house. Nilalagay mo yan sa taas. Tinataas mo yan para magliwanag sa buong bahay. Dapat liwanag tayo ng bahay. Okay? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So sana nagliliwanag tayo, and one of the things na magliwanag tayo, share the gospel. Itong season na to, make somebody smile by sharing the gospel. Reach out to your loved ones. Sabi nga sa Luke 8:39, sabi ng yung maniac of Gadara nang nasave, gusto niyang sumama sa Panginoon. Lord, gusto kong sumama sa pupuntahan mo. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Return to thine house. Return to thine house and show how great things God hath done unto thee. Bumalik ka sa bahay mo. Doon sa bahay mo, kailangan ka magliwanag. Okay? Alam nyo, paano tayo, ma'am? Halimbawa tayo, kung tatay o nanay, paano maniniwala ang anak natin na tayo ligtas kung nakikita nila yung bisyo natin hindi nawala? Sasabihin mo, save ka na. Tapos sasabihin mo, anak, save na ako. Lasing no? Tapos anak, dapat magliwanag ako. Pasindi nga ng ano? Paano maniniwala ang anak mo kapag kayo mga anak, paano maniniwala ang mga magulang nyo kung pagdating dito sa church, ang sipag-sipag ninyo pagdating sa bahay? Okay? Hirap ano? Pero bilang isang mananampalataya, we need to shine. Kailangan nakikita yung nagliliwanag. Kailangan nakikita yung something sa iyo na alam nila. Nakakaiba ka. Ang sabi nga sa John 1:41, he first findeth his own brother Simon. Ang pinaka-goal natin is to shine in our house. Ma-witnessan natin, sana itong season na to, mag-witness tayo sa ating mga loved ones. Mag-witness tayo sa ating mga friends, katulad ni Philip. Philip findeth Nathanael. Alam, isang kailangan lang natin gawin para maniwala sila. Ang hirap mag-witness. Lalong-lalo na kapag ikaw mismo hindi ka nagliliwanag. So para makapag-witness ka na maayos, magliwanag ka. Yung bang may pagbabago sa buhay mo? Yung bang kapag nakita ka nila, ang laking pagbabago sa buhay mo? Amen? Dati ang gwapo mo ngayon, hindi na. Grabe kapag gano'n na itsura mo, no, sasabihin, ang bait-bait mo dati, ngayon salbahe ka. Hindi ba mas maganda yung sasabihin nila, dati ganito ang itsura mo, para kang ano sa kanto, pero ngayon, naka-necktie ka na, ha? Nakabarong-barong ka na dyan, ha? Dati, kababae mong tao, para kang lalaki na kung kumilos, parang ano ngayon, nakadress ka na, ha? Amen? Amen? Huwag yung balalaki ang magdidress, ha? Pero pag nakita nila, alam nyo, yung testimony ng isang member dun sa Qatar, naalala nyo yung isang umattend dito na ano, never siyang nagdress nung nandito siya. Pero nung napunta siya sa Qatar, nakakilala sa Panginoon, na-realize niya, tanggapin niya yung sarili niya bilang babae, then umuwi siya dito nakadress,
Ang hirap paniwalaan. Imagine mo na lang itsura kapag dating niya doon sa kanilang bahay. Yung mga kapitbahay niya, sino yung tao na yan? Akala bisita yung pala. Pagdating niya sa magulang niya, baka pati magulang hindi nakilala, no? Imagine mo yung ginawa ng Panginoon kapag nagbago yung tao. Okay? Dati hindi naliligo, ngayon kahit papano once a week na. Alam mo, kidding aside, pero sometimes, hindi natin napapansin ito. Pero may mga tao palang tumitingin sa atin. By the way, bago nila basahin ang Bible mo, ang binabasa nila buhay mo. Kung walang changes sa buhay mo, paano sila maniniwala sa sinasabi mo? Kung katulad ka rin nila, ano pang saysay na maging Kristiyano sila kung makikita nilang mas mabait pa sila kaysa sayo? Mas maayos pa kaysa sayo. Kaya magandang tingnan natin. Ayusin natin buhay natin para magliwanag tayo. Hindi ka lang makakapag-put ng smile sa bawat taong nawi-witnessan mo. Sa Luke chapter 15 verse 10, palagi na natin itong naririnig. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of angels. Angels of God over one sinner that repented. We put smile even in the presence of God. Even in the presence of the angels. Pag nagwi-witness tayo. Amen? Sana magbigay ka ng smile because you are sharing encouraging words. Second, dapat magbibigay tayo ng smile pag tayo ay nagsishare ng gospel. Third, smile. Kasama pa rin tong smile na to. Amen? Stricturing men's inner loss and ego. Or lust and ego. Stricturing men's inner lust and ego. Pag sinabi natin stricturing, medyo ano to parang, from the word strict na rin, no? Lilimitahan mo. Pipigilan mo. Kasi ang pinaka-problema during this season, sabihin ko sa inyo to, during this season, walang assignment, amen? Walang schooling, ang dami mong spare time ngayon. At dahil marami kang spare time, ano nangyayari? Lumalabas yung lust of the flesh. Lumalabas yung ego, lumalabas yung pride, lumalabas yung mga bagay na dapat nating bantayan. We need to be careful. Si Satan, meron siyang subtle attack every season na katulad nito. We need to be careful not to be carnal during this season. Okay? Mag-ingat tayo sa carnality. Maraming mga Kristiyano nagiging carnal during vacation. Amen? Pag walang ginagawa. Mas maganda yung busy ka. Amen? Mag-ingat tayo, aanin tayo ng dyablo, baka sa sobrang dami ng pinapanood mo, nakalimutan mo na lahat ng pinag-aralan mo. Amen? Baka this vacation, makadevelop ka ng isang laro na addicting na dadalhin mo sa 2026. Baka this vacation, makagkaroon ka ng secret relationship na dadalhin mo sa 2026. Okay? Baka makagawa ka na isang habit na dadalhin mo hanggang 2026. But okay lang sana kung good habit. Pero maraming mga bagay na nangyayari, carnality during this season. Tignan natin yan. Obserbahan nyo. And honestly speaking, pag wala kang gagawin this season, na something na magpapaalala sa'yo, babagsak ka spiritually. Amen? Paalala ko lang, ano ang klase ng kasalanan? Hebrews 11 verse 25. Dinescribe ang kasalanan sa Hebrews chapter 11 verse 25. Sabi dito, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy
the pleasures of sin for a season. Ang kasalanan ini-enjoy just for a short moment. Okay? Every sin ini-enjoy sa short moment. Pero ang consequence napakahaba. Okay? Maikli lang yan. Maikling panahon lang na i-enjoy mo ang kasalanan. Pero pagkatapos ng enjoyment ng kasalanan, yung consequence, grabe yung consequence. Gusto mo pa ba mag-enjoy sa kasalanan kung may matinding consequence? Next time nagagawa ka ng kasalanan, isipin mo to, anong magiging consequence kapag ginawa ko ang kasalanan? Amen? Sa ating mga naglilingkod sa church, anong consequence kapag nahulog tayo sa tulay? Hindi ka na ba pwedeng pumunta sa... Pwede ka bang maglingkod in different thing? Pero hindi ka na makakabalik dahil yung iano mo na yung itong pulpito, iingatan mo. Kayong mga kababaihan, kayong mga dalaga at binata, very short pleasure. Physical pleasure, pwedeng mangyari sa inyo, anytime mangyari sa inyo yan, pero yung consequence, hindi mo na pwedeng balik. Mag-ingat kayo sa season na to. Mag-ingat kayo, kayong mga nagliligawan. Mag-ingat kayo, kayong mga hanggat hindi pa kayo kasal, wala pang touching. Hindi namin sinasabi ito dahil because grabe ang consequence na mangyayari. Magkakaroon ka ng matinding consequence dito. Proverbs chapter 20 verse 17. Bread of deceit is sweet to a man, but afterwards his mouth is filled with Kala mo, no? Kala mo, gardenia? Hindi pala gardenia yung isusubo mo. Pagkasubo mo, akala mo gardenia. Yung pala, garden, gravel, no? Yung mga bato-bato na, Akala natin, ganun lang kadali. Huwag nating laruin ng kasalanan. Alam niyo, si Satanas, ang sasabihin niya, hindi, laro lang tayo. Ganito lang naman si Satan kasimple, laro lang tayo. Laro-laro lang to. Pakonti-konti lang. Konti-konti pero huwag kang makikipaglaro kay Satanas. Pag binigay mo ang daliri mo kay Satanas, kukunin niya yung kamay. Kapag nakuha niya yung kamay mo, anong kukunin niya? Yung buong braso mo. Kapag nakuha niya ang buong braso mo, kuha ka na. Mag-ingat tayo. If you want to put a smile, ganito yan Parang paputok. Gusto mong matapos ang 2025 nang nakangiti ka? Huwag kang magpapaputok, amen? Kasi once na sumabog yung kamay mo, nabawasan yan. Every time na titingnan mo yung kamay mo, hindi ka makakapag-smile. Kapag bawas na yan ng isa, hindi ka na makakanta ng 10 mga daliri. Siguro kakantay mo, tanggal ang dalawa. Hindi mo na may babalik basta-basta yan. Ganon din ang consequence. Kung gusto nating magkaroon ng smile na maayos, ano yung pinakamaganda? Lagyan mo ng gwardiya yung sarili mo. Amen? Galatians chapter 6 verse 7, what you sow, what you reap. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Verse 8, for he that soweth to his flesh, shall also of the flesh reap corruption. Grabe ang mga gagawin ng carnality. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Okay? Alam nyo, iwasan natin yung mga getaway party.
Iwasan natin yung mga magkakasamang babae, lalaki, mag-outing. Kapag walang guidance yan, kapag walang adult yan, ang sabihin ko sa inyo kung ano-ano mangyayari dyan. Sino sa inyo dati nakasama sa mga JS prom? Marami sa JS prom. Every JS prom, sabihin nyo kung hindi ito totoo. But marami, every JS prom sa school, madalas meron at least isa buntis. Hindi lang, pag sinabi kong at least, hindi lang isa. Pagkatapos ng JS prom, madalas yan, meron at meron. Sa bawat school namin, every time na gagawin yan, kahit na ng first year kami, second year kami, lalo na naging third year, fourth year, makikita mo yan. And by the way, kayo mga young people, huwag kayong mainggit sa ginagawa nila. Kasi pag sumayaw ka, hahawakan ka kung saan-saan. Amen? Amen? Tapos huwag kang sasama kung saan-saan. Baka Kristiyano ka, sini tayo, sini ka rin. Alam nyo, Pastor, bakit bawal bang magsini? Madilim sa sinihan. Kung ano-ano ang makikita mo sa sinihan. Kung ano-ano ang ginagawa sa sinihan. Para sa akin na isang Kristiyano, mas maganda wala sa sinihan. Dahil nilalagay mo yung sarili mo sa isang kapahamakan. Grabe naman palang, hirap pala maging Kristiyano. Hindi mahirap maging Kristiyano. Iniingatan ka lang. Dahil someday pag humarap ka sa altar na to, na nakatrahe de boda yung babae, tapos yung lalaki harap dito, iyak kayo someday, sasabihin mo, thank God, dumating ako sa panahon na iharap ko yung mapapangasawa ko sa harapan ng Panginoon, at walang nangyari sa amin at the same time, alam mo kalooban ng Panginoon. Kaysa yung haharap kayo sa altar, hindi dito dahil may nangyari sa inyo, doon lang kayo sa baba, iba papagandahin pa nila, garden wedding kunwari. Pero sabihin ko sa inyo, sometimes ang hirap sumagot ng yes I do kapag napilitan ka lang kasi may nangyaring physical sa inyo. Pero ang sarap magsabi ng yes I do with iyak pati with tears. No? Dahil hinintay mo yung right timing. Amen? Amen? Tapos nakilala mo talaga kaysa yung huli na ang lahat. Amen? Amen? Guard your heart and mind. Proverbs chapter 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Bantayan mo yung heart mo na yan. Pastor, yung puso ko, lakas ng tibok. No? Grabe. Lahat na lang yata na makita mo, may tibok ka no? Ingat tayo. Bantayan mo hanggat hindi mo pa kayang i-control yan. Amen? Psalms 101 verse 3. Ito. Sabihin natin to, ipangako natin to ha. Pwede ba natin sabay-sabay na basahin to? Ready, go? I will set no wicked thing before mine eye. I hate the works of them that turn aside. It shall not cleave to me. Mangako kayo, walang manunod ng kung ano-ano. Amen? Huwag niyong ipid yung sarili ninyo. Sabihin ko sa inyo, ang isang young people, ang isang single, bawal manood ng malaswa. Pati ang may asawa. Huwag natin sabing, bawal yan sa mga walang asawa. Bawal din sa ating may asawa.
Alam niyo kung bakit? Dapat ang i-desire mo lang asawa mo, walang iba. Amen? At hindi kailanman naging tama kahit may asawa ka na ilagay mo yung wicked thing before your eyes. Whatever your status in life, I will set no wicked thing before mine eyes. Amen? Hoy, tahimik. Ingat kayo ha. Young people, kumusta yung mga laro mo sa cellphone? Ay, by the way, hindi pala young people lang. Pati mga adult pala, kung minsan, honestly speaking, kapag nandun ka sa may LRT, pati nga puti na book, naglalaro pa rin eh. Okay? Tanungin ko lang kayo. Anong klaseng image ang nakikita mo pag naglalaro ka? Maging seryoso tayo dito. Hindi ko na kailangan ipakita sa TV ko anong itsura ng mga makikita mo, pero karamihan ng mga laro ngayon. Ako I stand sa standard na to, na kung Kristiyano ka, iwasan mo yung mga laro na alam mo, malaswa din ang mga figures. Amen? 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 Pastor, laro lang yan. Hindi laro yan. Kasinungalingan ng dyablo yan. Para mag-enjoy ka, pero nag-enjoy ka, tinitingnan mo yung na yan na may pagnanasa dahil 3D na yan. Parang totoo na yan. Huwag nating lokohin ang sarili natin. Any wicked thing dapat hindi nakikita ng mata mo. Amen? Bakit nagiging bastos ang karamihan ngayon? Dahil bastos ang nakikita sa mga cellphone. By the way, pagka young people ka, kapag ikaw ay Kristiyano, huwag kang sasama sa mga grupo na ang pangalan ng grupo nyo, ang lalaswa. Naalata nyo ngayon, aminin natin to, karamihan ng mga group na mga young people ngayon, sa mga school, makikita nyo yan, ang sasagwan ng mga words. Tapos isasama ka nila bilang isang Kristiyano, sana mag-react ka, pasensya na, hindi ako ganyan. Sana mag-stand ka man lang. Nasasabi mo, hindi ako ganyan. Amen? Do not set any wicked thing before your eyes. Galatians 5:16, walk in the Spirit, that ye shall not fulfill the lust of the flesh. Alam yung magandang gawin? Pag-pray mo to, this vacation, Lord, help me to walk in the Spirit. Amen? Paano ka mag-walk in the Spirit? Read God's Word. Okay? Bakasyon ang pag-aaral. Pero ano sabi ni Pastor June? Walang bakasyon sa Kristiyano. Hindi dapat nagbabakasyon sa salita ng Diyos. Dapat nga, mas marami kang tayo na magbasa ngayon. Amen? Thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. Ito ang pinakamagandang bagay na gawin din natin. Be accountable. Alam niyo isang maganda? Kung seryoso ka na mag-grow spiritually, seryoso ka na hindi ka magkamali, seryoso ka na hindi magkasala, humanap ka ng isang tao na sasabihin mo sa kanya. Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Two are better than one because they have good reward of their labor. Sabi diyan sa verse 10, for if they fall, the one will lift up his fellow. Itong maganda rito. Sana magkaroon kayo ng partner, hindi partner in crime. Kasi karamihan ngayon ang mga barkada partner in crime. Walang sabihan ha. Uy, tayong dalawa lang nakakaalam nito. Tayo-tayo lang ang grupo natin dito ha. Huwag sasabihin kay pastor ha. Alam niyo, mag-iingat kayo. Mas maganda na lang yung humanap kayo ng grupo nyo, Ecclesiastes 4:10-11. Anong ibig sabihin ng grupo na yan? Magbabantayan kayo.
Sabihin mo dun sa tao na kasama mo, pag nakita mo may ginagawa akong mali, i-correct mo na ako. Kung kailangang isumbong mo ko sa nanay at tatay ko, sumbong mo ko. Grabe, no? Ganda siguro kapag nakakatuwain, kapag ito po yung usapan namin magkaibigan, isusumbong ko siya pag ano, para hindi lumala. Di ba sabi, mas maganda pa daw yung wound of a friend kaysa sa kiss of an enemy. Amen? Amen? Stay accountable. Pag may nakikita kayong hindi tama at may nakikita kayong mali, alam nyo, sabihin nyo na kagad, huwag nyo hintayin. Why? Pag hindi nyo sinabi yan, pwedeng bumagsak yan, sinong sisisihin? Hindi lang siya, pati ikaw na nakakaalam, kung wala kang ginawa, accountable ka rin sa harapan ng Panginoon. Amen? Yung maganda, meron tayong bagong grupo natin. Ecclesiastes chapter 4 verse 10. Ang usapan, isusumbong kita pag may ginawa kang masama. Grabe, no? Ibang klaseng samahan yan. Samahan yan ng mga tunay na Kristiyano. Hindi tayo, ano yung tawag doon? Yung partner in crime. We are partner with Christ. Amen? Then last, number 4, salamat. Amen? 4, smile. Last smile, strive, memorable, insightful, laudable effort. Okay? In other words, ganito lang. Pagsikapan natin to. Let's create memory this season. Sino sa inyo nag-iisip kayo ng memory this season? Something na maging memorable yung dadaanan natin ngayong season. Amen? Yung bang, alam natin na hindi yung enjoy lang na enjoy na physically. Ngayon kasi, pasarapan ng picture ng pagkain, wow. No? Okay? Click. Lahat ng mga pagkain. Pero maganda yung, anong ginawa nyo na hindi mo makakalimutan na babaunin mo sa mga susunod na taon together with your family? Sometimes itong problema natin. Masyado tayong selfish. Na hindi natin alam na during this time, this is the time for family. Hindi ito, may time para sa kaibigan. May time para sa mga kaklase. May time para sa mga ibang tao. Pero sana merong time for family. Walang kaagaw. Amen? Amen? Psalms 90 verse 12. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Pag-aralan natin ang buhay maikli. James chapter 4 verse 14. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life, it is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Naririnig lang natin to during funeral service. Okay? Kailan natin naririnig na ang buhay maikli? Pag may patay. Listen, hindi na ako magtatagal dito sa Huwag mo nang hintaying mamatay ang loved ones mo bago ka mag-create ng memory. Pag-isipan nyo to ang buhay natin may lang. Every year, nababawasan ka ng isang taon. Every year. Maaring kasama mo pang loved ones mo ngayon, but next year, hindi na. Huwag mong sabihing malakas ang tatay at nanay mo ngayon. Maaring kasama mo sila ngayon, next year, hindi na.
Amen? Personally, sabi ko nga, nagtatanong nga kami kuminsan, anong trabaho ang madaling mamatay? Sabi nila, pulis, lalo pag sundalo. Pero sabi ni Pastor Cabar, one of the deadliest work, pastor. Kasi hindi namin pwedeng sabihin lahat ng mga dinadaanan namin basta-basta. At the same time, especially if you preach something, pag nag-preach ka na maraming tatamaan ang tendency, sabi ko nga one time, nag-preach ako sa isang church. Sabi ko, pag nagpi-preach, parang yung isang paa namin nasa hukay. At anytime, pwedeng may mangyari sa in preaching the truth. Okay? Life is very short. Kailan ka magbibigay ng time for your family? Okay? Sana kapag binigyan ka ng opportunity, gamitin mo yung pinaka-best. Witnessan mo yung magulang mo. Okay? Alam ko hindi tayo sanay dito. Marami sa atin hindi sanay. Sino sa inyo hindi sanay na halikan ng magulang? Honestly. Hindi kami sanay humalik sa magulang. Nung naging Kristiyano ako, tumalik ako one time sa nanay ko. Parang maatake sa puso yung nanay ko. Hindi kami sanay. Puro kami lalaki na lumaki that time, wala pa si Princess. Hindi kami sanay na yumakap. Hindi kami ganun kalambing before. Pero nung time na, nung time na na-save, pag save ka na pala, lumalambing ka, no? Amen? Pag save ka na, makikita mo yan mo eh. At ang sabi ko nga kay Sister Larnie, Han, hindi ko alam kung hanggang kailan ang buhay ng mga magulang ko. Pero let's give our best for them. Okay? Ganon din sa natin, sa ating mga sa family mo mismo. Sana, kahit sa ilang season lang, pangitiin mo naman yung magulang mo. Pangitiin mo naman yung family mo. Hindi yung lahat kayo nasa bahay. Alam mo yun? Lahat kayo nasa bahay. Anong ginagawa nyo? Yung isa nandun sa taas, nagsiselfone. Yung isa nandun sa nagsiselfone. Yung bang kakain na nga lang kayo, kakain na kayo ha. Nandun kayo sa isang table, kakain kayo. Pero walang nag-uusap kasi iba yung kausap sa cellphone. Alam nyo, kuminsan talagang may sungay talaga tong cellphone na to, no? Amen? Na sometimes nakalimutan na natin naalala nyo ng mga bata pa tayo, yung may mga, sino sa inyo nakaabot ng mga bata pa tayo na pag 6 o'clock, lahat magtitipon-tipon sa isang lugar kung saan may upuan, di ba? Nandun si Lolo, si Lola, nandun si Uncle. Walang gaanong TV nun kasi ang mahal ng TV nun eh. Sisindihan lang yun kapag lahat nandun eh. Pero yung 6 o'clock, yung bago magdilim, makaupo kayo doon. Tapos magsisimula silang magkwento ng alamat. Magsukwento sila ng kung ano-ano patungkol sa buhay nila noon. Tapos tawa ka ng tawa. Tapos kuminsan lulukuhin mo si Lola dahil alam mo yung sikreto nila ni Lolo at Lola. Alam niyo yung mga kwento na gano'n na namimiss ko yung bagay na yun ngayon. Kahit nasa bahay kayo, grabe no. Harap-harapan, kulang na lang sabihin natin na pwede bang mag-declare tayo ng no cellphone? Family bonding time? Lahat ng cellphone naka-off? Amen?
Kapag may cellphone, grabe, wala ka namang ginagawa pero palagi kang tulog. Pagod na pagod. Bakit? Nag-cellphone. Pero tanggalin mo yung cellphone? Di ba sa camp, pag tinanggal ang cellphone, ano nangyayari? Ano nangyayari sa camp pag walang cellphone? Ay grabe, on time matulog. Ang agang gumising. Bago kami gumising, nakaligo na sila. Tapos lahat sila nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan, nakikipagtawanan. May fellowship, ang ingay, pero pagka may cellphone, tahimik. Ang masaklap, tumatawa ka mag-isa. Meron kang headset, kausap mo, parang hindi mo alam kung may kausap siya, nagsasalita mag-isa. Kuminsan talagang may sungay itong cellphone na to, you know? Amen? Sana, this season, let's give a smile sa family natin by creating memorable moment. Amen? Amen? Okay lang ba? Pagka magkakasama tayo, bawas muna lahat ng mga gadget. Tanggal muna lahat ng internet. Amen? 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 Okay? Wala munang connection sa internet, meron munang connection sa family. Para maramdaman mo yan. No? Okay? So apat na smile yan. Sana mapuno kayo ng smile. Amen? Amen? So tayo po yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa blessing na pinagkaloob niyo po sa amin. And I pray na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng opportunity to create smile in somebody's heart, Panginoon. Either ito po, Panginoon, na ibang tao o sa loob ng family. And especially sa inyo, Panginoon, because of our testimony. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging blessing po, Panginoon, kami. And this season will become truly a memorable thing, Panginoon. At dalahin ko po na tulungan niyo po ang bawat isa na tunay po, Panginoon, na gumawa, Panginoon, ng effort, Panginoon. Isang effort, Panginoon, na gagawin namin yung best namin just to create smile in our family. Just to create smiles to a lost person. Just to create smile sa iyo, Panginoon. Gabayin niyo po kami, Panginoon. I-bless niyo po ang aming invitation. Kayo pong muli, Panginoon, na mag-glorify. In Jesus' name, pray. Amen. Pwede tayong tumayo lahat. Magkaroon lang tayo ng short invitation. So hindi ko alam kung ano yung pinangusap sa atin ng Panginoon, but let's create a smile. A smile in making an encouraging doing some encouraging words. Or sharing or saying encouraging words, sharing the gospel by restricting your last, tapos mag-strive ka na magkaroon ng memorable moment. So habang tumutugtog ating pianist, di na natin patatagalin. If God spoke to your heart, create tayo ng things na pwede nating magawa ngayong season. Something na worth doing. At kung ikaw ay bisita ngayong gabing ito at wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, kung meron man dito na wala pang katiyakan ng kaligtasan, kaibigan, isang bagay na kailangan mo malaman. Gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng smile. Smile for allowing you, for having a assurance ng salvation. Gusto ng Panginoon someday mapangiti ka dahil alam mo kung saan ka patutungo. At para malaman mo yan, kailangan mong tanggapin na ikaw ay makasalanan dahil lahat tayo makasalanan. Kailangan natin tanggapin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. At tanging si Jesus Christ lang makakapagligtas sa iyo. Ang sabi sa Romans 5:8, but God commended this love. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At kailangan mo lang tumawag sa Kanya. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.
Kung sino man sa inyo gusto mong tumawag at magkaroon ng personal relationship sa Panginoon, taas mong kanang kamay mo. Meron ba sa atin? Maring bisita ka, maring o naka-attend ka dito pat hindi ka pa nakatiyak ng kaligtasan, taas mong kanang kamay mo, bigyan ka namin ng counselor para i-share sa'yo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. Okay, sa ating mga Christian, sino sa inyo, Pastor, pag-pray mo ko, nag-speak ang Panginoon, isa sa mga message dyan, and I want to create smile, especially for my family. Taas ang kamay. Amen. 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 Let's also create smile in the face of the Lord by sharing somebody the gospel. Okay, so tayo po'y manalangin. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, ng message. Maraming salamat po for allowing us, Panginoon, na makinig, Panginoon, sa inyong salita. I pray, Panginoon, na may mga nabanggit sa mga nabanggit na inyong salita, especially sa verses. Not my words, but your word in your Bible, Panginoon. For every verses in your word, I pray, Panginoon, na meron pong pinangusap sa bawat isa sa amin. I pray na hindi namin ito makalimutan, Panginoon, na mensahe na ito. That we will create smile, Panginoon, sa ibang tao, sa aming family, and even sa iyo. Ganun din po, Panginoon, sa aming sarili, na kapag nagagawa namin ang inyong kalooban. I pray na kayo po, Panginoon, ang patuloy na may taas sa aming kaligitnaan. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Patnubayan niyo po at i-bless ang lahat ng gumawa ng desisyon at mga nagtaas ng kamay. Ito na po aming samad dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.